So sa vlog natin ngayon mga sangka, ipapakita ko po sa inyo ang realidad na nangyayari ngayon na mala-apocalypse doon po sa Antarctica. At makikita nyo dito mga sangkay ang tunay na mukha ngayon ng ating planeta kung papaano po ito dahan-dahan na ngayong nasisira. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon. Lalong-lalo na po yung mga tunay na nagaganap ngayon sa ating mundo. Okay? At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay mga sangkay, eto. Tingnan po natin itong nagaganap mga sangkay dyan po sa Antarctica. Na kung saan may malawak po ito na yelo. Okay? Na itong lugar na ito mga sangkay, dahan-dahan na pong nauubos yung yelo. And very alarming kasi mapapansin po natin ngayon mga sangkay, 'di ba? Sobrang init ang panahon. At eto na po ang nagiging resulta mga sangkay ngayon. Dahil nga po marami sa mga yelo sa Antarctica ay natutunaw na. Now, in other news, alarm bells are ringing, warning of massive disaster due to climate change in Antarctica. For third year in a row, ice is depleting at a massive rate. Sea ice coverage around the continent has dropped to below 2 million square kilometers. Now, this threshold has not been breached since satellite measurements started in the year 1979. The latest data provided by U.S. National Snow and Ice Data Center confirms that the past 3 years have been the lowest, the third lowest on record for the amount of sea ice floating around. Okay, makikita nyo mga sangkay, ayan po, ang laki na po ng nabawas ng yelo, no? At ito po ay malaking damage, o isa po sa malaking damage sa ating mundo. Kasi nga po, syempre, kapag nawala ang mga ito mga sangkay, ang ibig sabihin lamang po nito, tuloy-tuloy na po ang pag-init ng panahon. Okay? Kaya pala mga sangkay, yung mga scientists ngayon, nag-aalala at pumupunta pong iba't ibang pumupunta po sa kalawakan, naghahanap po ng mga kung ano-anong mga planeta doon. Kasi nakikitaan po nila ng hindi maganda ang ating planeta in the future. The continent. And as per record, Antarctica's sea ice reaches its lowest extent at the height of the continent's summer in February every year. Scientists have said that another year of Grabe oh, Antarctica sea ice level. Bumagsak palalo mga sangkay ngayong 2024. low ice levels indicates a regime shift. Ayan po yung actual mga sangkay na makikita nyo nga na malaki na po ang nababawas ng lugar na ito. Itong tinatawag na sea ice. Just last year, Purich-led research that said that the continent's sea ice could have undergone a regime shift that was probably driven by warming of the subsurface ocean. Ayan mga sangkay, kung titingnan po natin, ito po yung tinatawag na, ito po yung mga glaciers. Ito yung malawak na yelo sa Antarctica na kapag nawala po ito lahat, mga sangkay, ewan ko lang kung ano na po ang magiging sitwasyon ng ating mundo. Kasi ito po yung pinaka-freezer ng ating planeta. Kapag ito nawala, ibig sabihin, delikado na ang sitwasyon ng mundo. At ngayon pa nga lang mga sangkay, no? Sobrang init na po ng panahon. Pero malaking bahagi na po mga sangkay ng Antarctica ang halos maubos na po yung yelo. About 100 meters down, sea ice reflects solar radiation, meaning less ice can lead to more ocean warming. New research indicates the continent's sea ice has undergone an quote-unquote abrupt critical transition. Okay. Yan ang sinasabi po ng mga scientists kung bakit sa 2050, sinasabi po nila na marami po mga lugar sa buong mundo ang tatamaan ng pagtaas ng sea level. So maraming mga lugar, mga syudad ang mabubura dahil po sa pagtaas ng tubig sa dagat. Saan nanggaling? Dito po. Itong kontinente
ng mga yelo. Pag natunaw po yan mga sangkay, isa sa magiging epekto, natural, iinit ang panahon lalo, at grabe na po yun mga sangkay. Hindi ko na ma-imagine kung gaano kainit ang panahon. Dahil nga po, ito pong mga ganitong klaseng yelo, ang pinaka-freezer, pinaka-aircon po ng ating mundo. Kapag nawala po yan, lalong may malaking problema. Ngayon, mga sangkay, maliban kasi dyan, yang matutunaw, mapupunta po sa dagat. So, ang mangyayari, tataas po yung tubig sa karagatan. Kaya marami pong lulubog na mga syudad at that time. At ngayon pa nga lang mga sangkay, nangyayari na po ito. At isa po sa halimbawa na tinatamaan. Kasi nga po, ayon po sa mga scientists, unstoppable na daw po itong pagkatunaw ng mga yelo. Isa sa tinatamaan ngayon mga sangkay sa increasing sea level ay ang Bulacan. May mga barangay po doon, kahit i-search nyo na lang po sa Google, na punong-puno na po ng tubig dahil nga po sa tumataas na tubig sa karagatan. Whether the current level represents this year's minimum will not be known for another 2 Tingnan nyo mga sangkay kung gaano na po katindi ang pagkatunaw niyan. weeks. Scientists are still investigating what is causing the decline in sea ice, but they are concerned that global heating, Ayan o. Look at that guys. Kung makikita nyo mga sangkay, halos wala na pong yelo ang karamihan. particularly in the Southern Ocean that encircles the continent, could be playing a significant role in the process. Okay. So yan po yung situation. Ayan po mga sangkay, makikita nyo, ang dami na pong natunaw na yelo. Kaya ito po ay tinatawag nilang Antarctica's Doomsday Glacier. Kasi ang dami na pong nawawalang yelo. Kaya pala mga sangkay, sobrang init na ng panahon ngayon. Grabe. Tignan nyo mabuti mga sangkay kung papaano po bumabagsak itong mga yelo. Our top focus on Climate Tracker today is on Antarctica's Doomsday Glacier. Scientists have looked back in time and have discovered that the glacier started retreating rapidly in the 1940s and never showed any signs of recovery. So, ibig sabihin, nagsimula na pala ito, mga sangkay, na hindi lamang po nabantayan, noong 1940s. So, hindi po ito nabantayan ng maraming mga scientists. At ngayon, 2024, lumalala na po ang sitwasyon at ayon po dito, hindi na daw po ito wala na daw pong balikan to. Kumbaga, dire-diretso na po itong pagkatunaw. Kaya pala mga sangkay, yung mga scientists ngayon, mas abala sa paghahanap ng mga planeta na iba. Now, the Thwaites Glacier in West Antarctica is the world's widest glacier. So much so that it's about the size of Florida. It has been nicknamed as the Doomsday Glacier because its collapse could cause a catastrophic sea level rise. Grabe. So, yan po ang tawag mga sangkay, Doomsday Glacier ng Antarctica. Kapag nangyari ito mga sangkay na matunaw, isang malalang pagtaas ng tubig sa karagatan ang magaganap. So, ang ng mga scientists, sinasabi nila na 2050 pa. Pero tingin ko na naman, hindi na naman po yan mangyayari na 2050 at baka mas mapaaga pa. Kasi ngayon pa nga lang, malala na po ang nagaganap. Scientists knew it had been losing ice at an accelerating rate since the 1970s, but because satellite data only goes back a few decades, they did not know exactly when significant melting began. A new study now by the National Academy of Sciences has found the answer there. By analyzing marine sediment cores extracted from beneath the ocean floor. Tingnan nyo. Researchers found that the glacier began to significantly retreat in the 1940s. Now, Grabe. Tingnan nyo. Wala na. Natunaw na mga sangkay. So, saan mapupunta yung tubig?
sa dagat. According to the report, the glacier has been unable to recover ever since then, which may reflect the increasing impact of human-caused global warming. Human cause. Tao rin po may gawa. Bakit nangyayari to? Authors say that the findings are alarming because they suggest that once drastic changes are triggered, it's very hard to stop them. Nako. The study shows that even if a trigger for rapid melting has ended, that does not mean that the response stops. In fact, once an ice sheet retreat is set in motion, it can continue for decades. Nako. So, ibig sabihin mga sangkay, hindi na po talaga ito mahihinto. So, ano magiging solution dyan ng mga scientists? Panay nga panawagan ngayon mga sangkay ang United Nations sa world leaders. Kaya nga lang, ayaw pong makinig gaano mga sangkay ng marami sa mga leader. Pero ito po yung realidad na nangyayari ngayon sa ating mundo. Parang sa mga movies lang, di ba? Yung mga politiko hindi nakikinig sa mga ng mga scientists until yung distraction naganap na. So ito, noon movie lang po yan. Pero ngayon, from science fiction movies to reality. At eto na po, nakikita na po natin mga sangkay. This latest research, therefore, is alarming about what might happen to the ice in Antarctica. The Doomsday Glacier's fate will have ramifications not just in Antarctica but globally. The glacier already contributes 4% of sea Tingnan nyo mga sangkay kung paano bumabagsak. level rise as it sheds billions of tons of ice a year into Grabe. the ocean. Its complete collapse could Grabe. raise sea levels by more than 2 feet. But it also plays a vital role in the stability of the West Antarctic ice sheet. The ice sheet holds enough water to raise sea levels by at least 10 feet. Grabe Its collapse naman could yan. cause catastrophic global flooding. My goodness. Bukod sa iinit ang panahon, tataas din po yung tubig. Malala po na mangyayari yan. Marami po ang tatamaan. Kasama po ang Manila City na matatabunan ng tubig kapag nangyari itong mga sangkay. Ayon po sa mga report. So ano po ang inyong komento na ngayon nakita nyo na yung mukha ng ating mundo kung paano po ito nagaganap, paano po bumabagsak itong glaciers, itong tinatawag na kontinente ng mga yelo, na ang tapon po na itong mga sangkay ay sa karagatan. Pag tumaas ang tubig sa karagatan, ibig sabihin, malaking problema ito ng ating planeta. At bukod dyan, iinit po ang panahon lalo. Ngayon pa nga lang, mga sangkay, hindi na po kinakaya ng iba. Grabing heatwave na po ang naganap. Well, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Now, guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Ako na po ay magpapaalam. God bless everyone. Mag-iingat po ang lahat.